Magandang umaga po sa ating lahat at magandang gabi rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Muli po ating bibigyan ng opinyon itong Pangulo ng Panlilinlang at pambansang sinungaling na si Rodrigo Roa Duterte. Gusto ko lang po sanang ipakita itong video na to na para wag mawala sa isip natin na itong taong ito ay napakasinungaling at ang mga ini-endorso nitong kandidato ay wag nating iboboto. So ito po, bibigyan natin ng sample kung gaano katinding napakasinungaling nitong taong ito. Atin pong panoorin. Meron po kayong sinabi nung 2016 sa interview niyo po that you have planted evidence during your time as a fiscal. Is this true? Hindi po totoo. That's garbage, sir. So yung pong nasabi Napakayabang. niyo sa video, hindi po siya totoo. Alam ng mga pulis yan. Yung planting of evidence. Di talaga ako. Kasi Mr. President, yung po yung napanood ko at sinabi niyo po kasi. Kaya kami naman po ay, we are basing on the video that we have seen at nakita po namin yung sinasabi niyo na nagpa-plant po kayo ng evidence. And Ayan. we wanted to find out. Kasi yung pronouncement niyo po was construed by the members of the PNP organization that they can do freely the planting of evidence. That's illegal. And I said, I was teaching them criminal law. Yeah, but the problem, Mr. President, is your announcement or your pronouncement that you have done that, yung sa planting of Kung evidence. hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, hindi totoo yan. Ayan, mga kaibigan talagang tinatanggi niya na siya daw ay hindi nagpla-planted at hindi gumagawa ng kung ano nung mga kabulastugan pagdating sa ebidensya. And then tingnan natin yung sinabi niya mga kaibigan at para may resibo tayo. Ito, panoorin natin. I want the law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and putting it in the bag. That is not the job of the police. I just ang told him akala that mo. one bullet will do. Yung kasi ang ginawa ng mga pulis ng mga panahon mo. Sila yung nagrarap ng mga katawan ng mga pinatay nila. Kasama dyan yung mga sibilyan na utusan ng pulis na yun ang nakikibaril dun sa mga napapagbintangang kriminal. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. Yan. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. No. We We planted evidence daw. arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. Yun. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. It was not until I was the favorite whipping boy of Dilima. She was for the longest time chairman of the Commission on Appointments, Philippines Republic. Ayan mga kaibigan at inamin niya na talagang nagtatanim sila ng mga kung ano nung kwento, mga intriga, chismis at syempre yung ebidensya, yung actual na ebidensya. At yan ay number one ugali ni Digong, di ba? Nakita na natin yan na para bang para maging sikat siya, popular siya, yung tanimbala siya din naman ang may kagagawa nun di ba? Siya rin ang may kagagawa nun. Inano niya, paggawa siya ng mga ganong mga illegal sa loob ng airport pero utos niya yon and then sasabihin niya, pinatitigil ko yan, yari kayo sa akin. Ay, siya din naman ang may gawa nun. Oh. Ito pang isang napakatindi mga kaibigan na talagang ito'y isang bagay na dapat na
ating tatandaan sa taong 'yan. Ito yung nangyari sa Davao na talaga namang isang bagay na alam niyo 'yun na mahirap ipaliwanag pero talagang ang kriminalidad sa Davao ay kagagawa nitong taong ito si Duterte. Kiresyon ang enkwentro ng Police Davao sa Kidnap for Ransom Group na dumukot sa negosyanteng Chinoy mula Quezon City. Patay sa bakbakan ang 3 suspect pero posibleng lumabag daw sa human rights ang mga pulis. Nagtataka naman ang biktima kung paano maluwag na nakabiyahe ang mga kidnapper mula Metro Manila patungo ng Mindanao. Ayan. Magpamanila si Vina Araneta. So panoorin natin dito mga kaibigan yung nangyaring shootout. Ito matindi, pinagtanggol pa ni Duterte dito yung maling ginawa ng mga pulis. Panoorin natin ha. Na tila nakalagay ang mga kamay sa likod ng ulo. Sinip Teka, atras muna natin. ABS-CBN Ayan. News ng isang source na nagsabing napanood niyang kuha sa internet. Tila gumagalaw pa ang suspect Yun. na tila nakalagay ang mga kamay sa likod Sa ng likod. ulo. Sinipa siya ng isang pulis. Sinipa. Lumapit naman ang isa pang operatiba at isang putok ang narinig. Yun, kita niyo mga kaibigan ha. Corner na nila, sukol na nila, napalibutan na nila, aktwal na talagang pinatay yung tao. Yan ang mga gawain ni Duterte na talagang hindi na talaga dapat muling mangyari pa sa Pilipinas. Kitang-kita nyo naman na talagang nakatali na, di ba? Nakagapos na, hindi na nalaban yung tao, nagalaw lang. Anong ginawa ng mga pulis ni Duterte? Ganyan ang ginagawa niya. Kaya hindi na dapat maulit ang ganitong klaseng mga pulisiya sa ating mga kapulisan. Na ganyan niya kabalasubasi ng mga pulis, ganyan niya gawing utusan. Pinagtanggol pa niya ito mga kaibigan ha. Panoorin Bagay na natin. pinanood ni Commission on Human Rights Chair Eta Rosales. Oh my gosh. Surrounded na nila. Ang dapat ginawa nila, dahan-dahan lang, dahan-dahan, tapos ginapos nila. Pero yung pagkapatay na ganyan, that's murder. Diba? Murder talaga That's yan. clear murder. Ipinagtanggol ni Davao Yan, City Mayor Rodrigo walang yan, Duterte ang mga pulis. Don't crucify the police for doing their duty. And the police will have my support. Abot tayo hanggang Supreme Court. Yura, Go ahead. ulo ka. Ito mga kaibigan, kaya niya kasi gustong protektahan ng mga pulis. Gawain niya ng mga crime lord na yung mga pulis ginagawa niya mga tuta, bayaran. Kasi pag wala kang suporta talaga ng pulis, wala sa iyo yung power. 'Di ba? Wala kang power na pagdating sa pananakot. Sa pagkontrol. Kaya pulis yung talagang binibigyan niya ng lahat ng kung ano mang gusto ng pulis. Yan ang gawain niya, binababy niya ang mga pulis. Kaya itong taong ito, na lubos-lubos ang kriminalidad na ginawa nito, bakit pinalalampas? Ba't pinalalampas natin na ito'y kasuhan? Kung sa Erap nga, simpleng pagsusugal. Simpleng pagsusugal, yung video niya na nakikipag-mahjong siya. Okay, ato nga, bakit natanggal sa pagkapresidente? Ito, napakadaming kriminalidad ang ginawa. Pilipino talagang namatay, napakadami. Dapat masimulan na talaga itong makulong ng taong ito. Sobra-sobra ang kawalang hiyaan. Diba? Tapos yan, nag-endorse pa siya ng mga senador. Ano bang mangyayari halimbawa? Kung itong taong ito nag-endorse siya ng mga senador, yung bang in-endorse niya, paniniwalaan natin? Hindi dapat natin paniwalaan yung mga yun, mga kaibigan. Kasi yung credibility niya, itong credibility ni Duterte, yung judgment niya at yung lahat ng political motivations niyan, ipupunta lang ulit yan dun sa mga ini-endorse niyang senador. Diba? Yung imi-mislead ulit ng mga senador na yan, yung publiko. Kaya hindi na dapat natin na magkaroon ng pagboto yan, di ba? Hindi na dapat. Yung mga endorse niya,
Politika lang, hindi base sa merit, ha? Hindi base sa honesty, credibility. Politika lang talaga kaya niya ini-endorso yung mga anong yan, kandidatong yan para sa kanyang sariling kapakanan, 'di ba? Kung nag-a-appoint siya ng mga ganyan, ng mga allies niya, eh yan eh for corruption purposes. Wala siya diyang ini-endorso para sa Pilipinas, 'di ba? Yun ay para lang ma-continue yung kanyang style of governance, 'di ba? Yung mga senador na yan kapag kaya na yung nanalo, eh under niya yan, 'di ba? Under niya yan. Yun ay markado ng panlilinlang ang kanyang pag-endorso diyan, 'di ba? Hindi dapat ano yan, hindi dapat kumbaga natin na pinalalampas ang kanyang mga pagsisinungaling. Accountable siya dapat diyan. Hulihin na dapat 'yan at ikulong, 'di ba? Hayaan natin mag-isa siya dun sa sarili niyang kwarto, 'di ba? Kaya yang mga ine-endorso niya, alam na naman ninyo siguro na 'yan ay may hidden agenda, 'di ba? Hindi yan para pagpapabuti ng personal kundi hindi yan pagpapabuti ng bansang Pilipinas kundi para sa kanyang personal, sa kanyang pamilya, yung mga Duterte at yung kanyang mga political interest. Oh. Walang national ano diyan, relevance diyan sa pag-eendorso ng kanyang mga senador, kundi para sa kanyang kasinungalingan. Ah, lahing sinungaling si Digong eh. Napakalahing sinungaling, 'di ba? Dinidisregard niya lagi ang katotohanan. Yung accountability wala sa kanya. Ha? Hindi niya inaano yung national issues, 'di ba? Yung mga crimes, yung drug war na yan, eh yan eh parang ano lang, pang ano lang yan, pang front lang niya yan para magawa niya yung kalokohan niya sa likod. Oh, 'di ba? Eh sabi ko nga, based sa kanyang ano, dapat may personal loyalty sa kanya. Hindi public service ang pag-eendorso niya diyan, 'di ba? Eh meron diyan, 'di ba? Incompetent naman yung mga yan eh, yung mga i-endorso niya eh. Oh. Nag-aano yan, parang political survival lang ang ginagawa ng mga yan. Oh. Laging nang-a-attack. Eh balewala naman, eh. Wala din namang saysay, wala ding sense. Oh. Kaya dapat talaga yung mga human rights violations ni Duterte, eh yan ay mapag-usapan, 'di ba? Hindi na dapat nakakapagsalita yan ng ganyan sa publiko. Dapat yan ay nakakulong na. Suportahan na dapat talaga yan, pabilisin ang paghuli diyan. Oh, 'di ba? Ano yan, master ng disinformation at propaganda. Ang Facebook, TikTok, punong-puno. Milyon-milyon ang ginagastos sa disinformation sa politika. Oh. Kaya kung susuportahan natin 'yan, yung mga taong 'yan, patuloy tayong maniniwala diyan. Kawawa ang Pilipinas, mga kaibigan. Kawawang-kawawa ang maraming Pilipino, 'di ba? Halimbawa, yung sinasabi niya na yung nagje-jet ski siya. Yung ba magje-jet ski siya doon sa South China Sea, natuloy ba 'yon? Hindi nangyari 'yon. Kaya another pagsisinungaling, matinding pagsisinungaling. Oh. Akala mo bold na bold yung ano niya, yung declaration niya, napaka-patriotic, 'di ba? Hindi naman niya ginawa. Ito, inaano ko lang mga kaibigan yung lahat-lahat ng mga ano mga kabulastugan ni Duterte, yung para bang pagtiwala kayo sa akin, magre-resign ako. Mga promises lang. Oh. Sabi niya pagka yung EDSA ay hindi yung traffic sa EDSA, pag hindi niya nasolusyonan, magre-resign siya. Natupad ba yun? Eh, joke lang pala. Oh. Joke lang. Parang itong si, pangalan nito, itong si Panelo. Si Raulo din to. Oh. Sabi niya, ang punto ko lang doon, we are very creative people. When we confronted with a situation na hostile, we adjust. Yan ang pagkamalikain ng Pilipino. Oh, kita nyo ha. Sabi ni Duterte, kapag hindi niya na-solve ang traffic sa EDSA, siya ay magre-resign.
Itong si Panelo sinuportahan naman siya. Na dapat maging creative lang tayo, 'wag na nating tapusin yung traffic sa EDSA. Kita niyo, mga trabaho ng mga taong 'yan. Diyan pa lang talaga, hindi na dapat nagkakaroon ng posisyon sa gobyerno 'yan, 'di ba? Yung kanyang mga cabinet, hindi naman yung pa magagaling, basta ano lang 'yun, loyal lang sa kanya, barkada style. Yung mga appointees niya, 'di ba? Kaya hindi puwede na laging excuse package ang binibigay sa atin ng mga Duterte 'yan. Hindi dapat, parusahan na dapat 'yan, 'di ba? Parang ano, parang, umo-order ka ng fast food tapos mali yung order at sasabihin ng cashier, "Wala akong alam diyan, hindi ko problema." 'Di ba? So, alam niyo 'yun, kagagawan niya 'yun, 'di ba? Hindi niya inayos, kaya siya ang sisisihin natin, 'di ba? Yung dalawang 'yan ni Duterte at ni Panelo na walang humpay sa pagkontra do'n sa katotohanan. Wala daw inflation nung mga panahon nila, mahal lang daw talaga ang buhay, sabi ni Panelo. Walang korapsyon, parang napapagkamalan lang daw sila, walang EGK. Sabi ni Panelo, matulog na lang kayo forever. Kaya mga kaibigan, talagang ano, simulan na natin, tulungan na natin ang bansa natin na ipagkalat na do'n sa mga boboto kay Duterte, paliwanagan natin, 'di ba? Hindi na dapat tayo parang ano, mamana pa nung mga sumunod na kandidato yung kanyang, joke style of leadership, 'di ba? Laging pagka halimbawa yung senador, nananalo, 'pag kinuwestiyon itong senador na 'to sa mga kalokohan niya, sasabihin ng senador, "Joke lang 'yun." Kahit papaano nga kasi yung nag-endorse sa kanya yung pangulo ng kasinungalingan na si Duterte. Oh, pagka yung senador, nag-aano ng pulisiya o tinatanong sa pulisiya, sasabihin ng senador, "Bahala kayo diyan." Kasi style nga ni Duterte. Oh, kaya malabo na tayo ay, tumigil. Wag tayong tumigil, 'di ba? Malabo nating dapat na tigilan 'yan. Wag nating problemahin ang, mga bagay na 'yan. Dapat pinoproblema natin 'yan, mga kaibigan, 'di ba? Yung mga budget na problem na 'yan, hindi 'yan problema, 'di ba? Ang problema itong si Duterte, yung kanyang pagsuporta sa China, 'di ba? Hindi dapat niyan na pinag-aanuhan natin ng oras. Yung mga gawain ni Duterte na paninira at pagde-destabilize, 'yan ang ating dapat na nilalabanan. Hindi itong mga budget, kasi napakalabong manakaw ng mga 'yan ng budget, napakahirap 'yun. Napakalaking pera nun. Malabo yung, makuha nila BBM at ni speaker. Maaaring nangungumisyon diyan, hindi naman mawawala yung mga congressman, may kumikomisyon diyan, 'Yan ang kalakaran, napakahirap labanan 'yan. Napakahirap labanan 'yan. Pero ito talagang paninira ni Duterte na nung panahon niyang tapang-tapangan siya, hindi rin naman niya nagawa ng paraan, 'di ba? Hindi rin naman niya nagawa ng paraan, yun diyan na lang sa Mindanao, yung mga kaguluhan diyan na nagpapatayan hindi niya mapatigil, dapat diyan muna siya sa Mindanao. Tupagin niya yung lugar na malapit sa kanya kasi dito sa Luzon, sa Visaya, wala dito naglalakad na nakabaril. Wala ditong naglalakad na naka-high power. Diyan sa Mindanao marami, 'di ba? Diyan sa Mindanao kaalat ang baril. Mo. Yan dapat inuuna ni Duterte, kaya nga ang mga kriminal nagtatakbuhan sa Davao. Kasi yung mga tao diyan na mga nakabaril, mga armed citizens diyan, pag pumunta diyan yung kriminal, yung mayamang kriminal, nasusuhulan niya mga armadong grupo diyan. Kaya naman ngayon kino-comfort ng mga armadong grupo. Kaya lahat ng kriminal na nagpupuntahan sa Davao, 'Di ba? Yung mga matitinding kriminal nasa Davao. Kaya sasabihin ninyo na yung si Duterte mabuting tao. Hindi mabuting tao yung loko-lokong 'yan, 'di ba? Kaya simulan na natin.
na ipag-spread itong talagang katotohanan na si Duterte walang hiyang tao. Hindi na dapat magkaroon ng ano yan, posisyon dito sa ating bansa. Di ba? Kung ako man ay nagsasabi ng ganito, kasi nga, yung iba kasi parang balewala lang. Hindi naman talaga nila tinitingnan yung issue, yung mga DDS na yan. Oh. Kailangan natin gawin ito. Kasi pagka dumami yung mga DDS na yan, apektado na naman tayong mga normal na may pag-iisip. Diba? Kaya hindi natin pwedeng paramihin o dumami o kumalat o maging infectious yung pag-uutak ng mga DDS kasi tayo ang naapektuhan, mga kababayan. Diba? Yung problema ng mga mahihinang isip na tao, yung problemang idudulot ng mahihinang isip na tao, dapat yan nilalabanan natin at tinutulungan natin sila makaunawa. Kasi sabi ko nga, pag infectious yan yung sa kabobohan, infectious yan. Pag nabobo yung isa, nadami yan, nahahawa. Oh, kaya pag hindi matibay-tibay ang iyong isip, talagang mahahawa ka dyan. Kaya dapat pipigilan natin yung lahat ng mga misinformation ng mga DDS groups. Yung mga grupo-grupong, yung mga kulto ni Duterte. Lalabanan dapat natin yan. Kaya ginagawa ko to Kasi naapektuhan tayo. Diba? Yung may mga normal na pag-iisip. Diba? Kaya kailangan, hindi dapat manalo yung mga yan. Once na naupo na naman yung mga siraulong yan. Na ang Pilipinas babalik na naman dun sa panahong madilim. Diba? Puro sari-saring craziness na naman ang mangyayari. Kaya hanggang dito lang mga kaibigan at sana po ay matuto tayong alam mo yon, wag nang parang biro-biro, di ba? Itong ating bansa ay pagulo ng pagulo, di ba? Hindi na dapat talaga tayo nalahok sa ganyang mga kalokohan ni Duterte, yung mga kutserong kwento ni Duterte, di ba? Yan ang dakilang dakilang sinungaling ng Malacanang yan Dakilang mapaglinlang, hari ng kasinungalingan, level 999 sa pagiging sinungaling, yang si Duterte. Oh. Mga kaibigan, hanggang dito lang po at sana po ay tayo ay magkaisa. Nalabanan natin itong mga Duterte supporters. Kasi kailangan talaga mahirap na lumago ang mga grupong yan at ang mga pag-iisip ng mga yan. Mahirap lumago. Tulungan natin yung mga hindi masyadong nakakapanood ng video, ating ipaliwanag, diba, na hindi na pwedeng bumalik ulit ang mga yan. Hindi na pwedeng magkaroon ng mga leaders na sumusuporta sa mga yan. Diba? Hanggang dito lang po mga kaibigan at sana po labanan natin itong Pangulo ng pagpanglilinlang, di ba? At presidente ng kasinungalingan na si Duterte. Napakasinungaling ng mga tao ay nahahawa talaga sa kanya. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa muli po, tayo ay laging lumagay sa tamang landas. Maraming salamat.